Ito nga pala ang trabaho ng aking mister. Ang mister ko na napakadaming pangarap at sobrang sipag. Iba't ibang bansa na din ang kanyang napuntahan. Tapos, nung nag-pandemic, medyo natagalan bago siya nakabalik ulit. At ang akala nga namin hindi na nga siya ulit makakabalik. Kaya, nag-trust na lang kami kay Lord. Kung makakabalik pa o hindi na. Kung makakapag ibang bansa, maraming salamat kasi napakalaking blessing nun sa amin, lalo na at high school na yung mga anak namin. Kung hindi, maraming salamat din kasi sama-sama naman kaming apat. Pero sobrang lakas namin siguro kay Lord. Kasi talagang naswertehan ng asawa ko yung napuntahan niyang bansa. Kailangan mo na magsakripisyo kasi habang patagal ng patagal, palaki ng palaki yung gastos. Lalo na at sabay pang nag-high school yung mga anak namin. Tapos ngayong taon na to, gagraduate na yung panganay naming anak ng high school. Kaya naman yung asawa ko talagang porsigido na mapatapos ang aming mga anak para makakuha sila ng magandang trabaho sa kinabukasan nila. Kaya naman, araw-araw kong pinapaalala sa mga anak ko na hindi madaling kitain ng pera at nagsasakripisyo ang tatay nila para sa aming pamilya. 11 na nga pala ng gabi nito nung walang pasok. Naisipan ko na magplancha. Ganun talaga ako. Kapag naiinip, magpaplantsa. Or gagawa kung ano magagawa sa loob ng bahay. Kaya naplantsa ko na rin yung uniform ng pinsan ko. Alas 12 na ng gabi nang natapos ko na yung plantsahin ko. Tuwing day off nga pala ng asawa ko, o sabihin na natin minsan kasi baka mapanood niya to, nagkakaroon sila ng pagtitipon. Yung kasiyahan ba? Alam nyo na mga lalaki, ang pagtitipon nila kailangan nalalasing. Hindi katulad nating mga mother, ang pagtitipon marites. Joke lang. Minsan pinapayagan ko naman yung asawa ko kasi siyempre kailangan niya ding malibang para hindi kung ano-ano yung naiisip niya at namimiss niya dito sa Pilipinas. At para din may nakakausap siya. Pero kapag naman sunod-sunod na inom ang ginagawa ng asawa ko, syempre naman nawawala yung pagkaanghel na boses ko at lumalabas yung pagiging dragon ko. Nagtry nga pala akong magluto ng pata na nilagyan ko ng pineapple juice. At nako, masarap siya. Kaso naman hindi rin naman kumain yung panganay kong anak. Pero okay lang yun, nagustuhan din naman yata ng kapatid kong si Fiona. Ay, si Snow White pala. Kaya naman, naubos niya. Joke lang, sis. At may bago na nga palang trabaho yung kapatid ko. Nagla-live nga pala kami sa Orange app. Meron na rin siyang basket. Kaya naman, kung may gusto kayong orderin, i-message nyo na lang ako para makadami kayo ng discount. Kasi yung o-orderin nyo sa Orange app ay ilalagay natin sa basket. Tapos, kapag nalagay na natin sa basket, pwede nyo nang ma-order. At once na nag-order kayo sa aming Orange app, magkakaroon kayo ng maraming discount. Kaya naman, mag-message na kayo. Tawang-tawa nga kami dito ng kapatid kong si Fiona. Si Snow White pala. Kasi naman, wala kaming magawa kundi i-practice na lang yung sarili naming boses sa pagkanta. At tawang-tawa kami kasi ayaw talaga ng kanta sa boses namin. Nung sobrang init nag-order yung mga anak ko nitong mais con yelo. Tapos may turon at cheese stick. Kinagabihan naman naghalongkat ako sa rep namin at nakita ko na may hipon. Kaya gumawa ako ng tempura. Pero yung hipon ko hindi masyadong malaki, hindi maliit, katamtaman lang. Kaya ang ginawa ko tinanggal ko yung ulo ng hipon at binalatan ko na din. Pagkatapos pinalapad ko yung katawan ng hipon. Naghahanda ako ng breading mix, na crispy fry, itlog, at breadcrumbs. Hindi na nga pala ako naglagay ng asin dyan. Nilagyan ko lang ng paminta yung breading mix. Tapos may itlog. Tapos ayan na yung breadcrumbs. Una kong ginawa kinoat ko muna siya ng breading mix o crispy fry. Tapos sa itlog. Tapos sa breadcrumbs. Isa nga to sa mga paborito ng aking panganay na anak. Pero si Bunso kailangan 2 piraso lang yung makain niya. Kasi automatic magkaka-allergy na siya. 8 pieces nga lang pala yung naluto ko na hipon. Kaya naman, pinagluto ko si Bunso ng corned beef niya. At pag ganito nga yung ulam, una-unahan yung 2 kong anak sa pagbangon sa higaan nila. Lalo na kung nagsinangag ako kasi dahil tinatamad ako, hindi na ako nagsinangag. Masyado na siya magiging oily kapag kaganon. At ayun, sobrang saya nga nila. Pero dahil nga tipid sila sa ulam, hindi pa rin naman naubos yung corned beef. Ayan, at may natira pa. Ang corned beef na ginawa ko ginisa ko lang siya sa bawang at sibuyas. Masarap nga sa loob ng bahay ngayon dahil makulimlim. Medyo umambon
Kaya naman, malamig ang panahon. Ito nga pala mga puno ng langkas tagiliran ko, mga puno, isa lang naman. Ito nga palang puno ng langkas tagiliran ko gusto ko nang ipaputol. Kasi naman kapag ka lumaki yan, pwedeng matumba sa bahay ko. Pati yung puno ng suha kasi hindi na siya magandang mamunga ng prutas. Prutas o suha? Bahala kayo, kayo na lang yung mag-adjust. Pumunta nga pala ako sa bahay ng aking nanay at tumambay kami sa likod bahay. Habang yung kapatid ko nagla-live din. Ako naman nagduyan-duyan at nagmuni-muni. Sobrang dami pala namin pananim na saging. Pero hindi naman ako masyadong mahilig sa saging. Sa likod bahay nga pala maraming tanim yung nanay ko at tatay ko. May kamoting kahoy, may talong, may gabi at kung ano-ano pa. Kaya nung pandemic napakaswerte pa rin namin. Kasi nakakalabas pa rin kami ng bahay. Malayo nga pala kami sa kalsada. Nasa looban yung lugar namin kaya naman napakatahimik na lugar. Na meron kami at mga huni ng ibon ang maririnig nyo. Lalo na sa umaga. Nagluto din ng sopas ang aking kapatid. Na si Fiona ay si Snow White pala. Tapos nagpartner kami ng tinapay. Ang masasabi ko sa sopas ng kapatid ko na si Fiona ay napakasarap. At ito pinapakain niya rin yung pamangkin namin. At syempre dahil mabait ako, inaaway ko para kumain ng sopas. O yun lang, bukas ulit ha. Bye!